sabi po rito, Akbayan hits raffle draw for patients asking PCSO. Alam po natin to, di ba? Yung mga pasyente po nanghihingi po ng tulong sa PCSO. At least may expose na si Tabi. Ganito mga expose mo, Tabi. Ayon po kay Tabi, Percy Serdanya, ang PCSO daw ay sinasubject yung mga pasyente na humihingi ng medical assistance sa virtual game of chance or a raffle draw para daw nagpaparapol. Kasi eto pala yung ginagawa dyan, lahat sila online. Kinakailangan makapasok sila. Kinakailangan po yung application nila maipasok nila ng saktong alas 8 ng umaga. Hindi before, hindi after 8. Dapat sakto ka. Pag na-cut off ka dun, ilan lang po yung papasok eh. Ayan. Ay, alas 9 pala. Alas 9 ba? Basta isang oras lang. Ang dami po nag-a-apply eh. 8 a.m. mag-start ang online. Yan. Tapos, alas 9, tapos na dahil nakuha na yung nakuha na po yung number na bilang. Sabi ni Sir Danya, parang pinaparapol nyo naman yung slot na bibigyan nyo ng tulong. Ay, teka pa lang muna. Saglit lang po. Di ba ina-announce ni BBM na zero billing tayo? Asan na yung zero billing kung nanghihingi pa po? Akala ko ba zero billing? Bakit may nanghihingi pa po sa PCSO? Yan yung problema natin, no? Ang gulo po, yung presidente nagsasabi zero billing. Tapos ito ini-expose ni Sendanya na nirarapol yung slot na mananghingi ng tulong. Bakit ka pa manghihingi ng tulong sa PCSO kung zero billing na tayo? Oh, ano po ang patunay niyan? Patunay lang po yan na hindi zero billing talaga. Bakit may pila pa sa PCSO na nanghihingi ng tulong? Di ba kaya kayo nanghihingi ng tulong dahil kung zero billing po, higa lang po ang pasyente, pag magaling na, lalabas na. Ang pagkakaintindi ko sa zero billing. Kaya yung zero billing na pinagmamalaki, may ibang meaning na naman yan. Parang 20 pesos yan. May nagtinda nga ng 20 pesos. Pero dadayuhin mo sa Kapitolyo. Kung ikaw alam niyo po yung mga sa Kapitolyo, malalayo po yung ibang lugar sa probinsya. Baka pamasahin nila doon, kulang pa sa 2 kilong bigas na matitipid. Palagay mo ng 40 yung bigas. Makakatipid ka ng 20. Kulang pa po yun. Ayun na nga. Ito nga po patunay na hindi totoo dahil may pila pa rin sa raffle ticket pa rin sa PCSO. Ikaw naman, Wilfred Riz. Pag zero billing, huwag kayong magkondisyon pag zero billing, all in na yun. Anong pagbili pa ng gamot na iba? Napapabalita rin po na magkakaroon daw, ayon po sa Politico, ito po, yung site ng Politico PH, whispers of leadership coup are shaking both the Senate and House of Representatives. No? At as the scandal over alleged anomalies in flood control projects splashes mud on both chambers of Congress. Alam niyo po kung bakit napapabalita na tatanggalin o sisipain na si Romualdez at saka to si Chis Escudero? Dahil hindi po nila na-contain, no? Hindi po nila na-subside yung galit. Nasabay pa tayo dito sa nakikita nyo po, may rally po sa Indonesia. Nakikita po ng mga kababayan natin yan.
kung gaano po katatapang yung mga realista ng mga sa Indonesia. Gumaya nga, gumaya nga yung mga makabayan black, di ba? Nambato na rin ng pulis. Nambato na rin ng pulis eh. Hindi po tayo. Sa atin po, mapayapa po tayo. Hindi po masama mag-rally. At tayo po, mapayapa lang. Hindi po tayo, hindi po tayo yung anong tawag doon? Yung mambabato ng mga pulis, manlulusob ng mga manlulusob ng mga opisina ng mga kontraktor. Ito po. Ayon po dito, whispers of leadership coup are shaking the Senate and House of Representatives. Ayon po sa scooper ng politiko, Senate President Francis Escudero at saka si Romualdez ay maaari pong matanggal. Dahil po dito sa hindi nila naawat yung problema sa kani-kanila. Kasi nagmula kay Marcoleta, Senado, di ba? Hindi nila napigilan yung mahusay na paglalantad ni Marcoleta. So, sinasabi rito na pwede raw na makabalik itong si Tito Soto sa Senate na ngayon ay Senate Minority Leader para mapamunuan ng Senado. Ayan. Pero ano lang to, chismis. Sa ano naman, hindi po chismis, scooper po ng politiko. Ayan. Dito naman po sa mga congressman ay ang mga rumors o suggest ng maaring mamuno ay walang iba kung hindi ang kanyang nephew. Batang-bata, Majority Leader Sandro Marcos or Bacolod Representative Albi Benitez. Aba, Albi Benitez talaga. Ito ba si Albi Benitez yung yung napapabalitang nakakasabay sa eroplano ni ni Alawi-Alawi. Pero wala daw katotohanan yun, yung sa kanila ni Alawi. Okay. Kaya po, pwede po, di ba? Kaya nga sabi natin, sino po ang malalaglag dun sa dalawang pinakamakapangyarihang mga tao ngayon? Si Executive Secretary Bersamin ba? O ang pinsan ni BBM na si... Yan po yung immediate eh. Yung sa Senate, mukhang mahirapan po si Tito Soto. Sa Senate kasi iba po yung iba po yung mag-isip yung mga senador eh. May pagkaano po yan. Kasi tandaan niyo yung Senate, laging kinukonsider nila dahil po sila, national eh. Ang pagtakbo po nila yung buong Pilipinas eh. Kaya kinukonsider po nila, hindi po basta-basta yan na pwedeng, yung lagi pong nakakonsider yung eto pang gagawin ko na to, may pag-asa pa ako maging senador balang araw. Kaya tingin ko dyan, mahirapan sila magpalit ng leadership sa Senate. Pero sa House of Representatives kasi, ano po yan eh, damay-damay yan eh. Pag nakikita nila, puta, yari tayo dito. Ano sa tingin nyo? Sino ba binasbasan na ng presidente? Madali pong bumaliktad dyan kung sino may basbas eh, di ba? Natatandaan nyo nun? Yung nagko si Gloria Macapagal. Si BP Sara lang yung kumamada nun. Nakudita nila si Alvarez. Kaya dito, malamang okay. Pero yan pong mga pagpapalit ng liderato na yan, kaugnay pa rin po ng flood control. Mahirapan po sila. Ako sa totoo lang, ito po ang pinakamahirap na i-divert tong issue na to. Kasi, pag umulan lang po, tama. Paano mo i-divert yung problema na kada uulan,
katulad po niyan. Sasabihin nyo, mababaw lang naman ba doon? Hanggang binti lang naman o hanggang kayang-kaya hanggang bewang lang naman. Hindi lang naman po yan eh. Kada po bumabagyo, kada po bumabaha, kasabay po niyan yung yan, yung sakit po na nakukuha sa baha. Leptospirosis. Yun. Kaya po, hindi po pwedeng sabihin nyo na, badong, ang OA mo naman, hanggang bewang lang yan. Hanggang bewang nga, pero may lepto naman. Di ba? May lepto. Alam nyo naman to si Igan, sausawero rin to eh. Ito po ang sinabi ni Igan. Galit na galit tayo sa korupsyon. Teka, sino ba ang bumoto sa mga korrupt na opisyal sa gobyerno? Di ba? So, tayo na yung biktima, pero tayo pa ang sinisisi ni Igan. Sino raw ba ang bumoto? Alam mo, Igan, magtapatan na tayo. May kanya-kanya tayong trabaho eh, di ba? Kami, ayaw talaga namin yung mga yan. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, ayaw namin. Kaya nga Duterte nang gusto namin eh. Nakita nyo, yung mga pumasok sa Duterte, wala po kayong masabi na nakawan, no? Na magnanakaw. Media kayo eh, ang kapangyarihan nyo eh. Hindi mo pwedeng isisi sa tao yan. Kung nangampanya yan, mga yan, Igan, makinig ka, no? Kung nangampanya ba sila, nasasabihin nila, pag ako nanalo, mangungurakot ako. Pag ako nanalo, mag-i-insert ako ng budget para nakawin ko. Pag ako nanalo, papatayo ako ng ghost project. Sinabi ba nila yan, Igan? Paano mo sisisihin yung mga tao, hindi nila alam na may ghost project? Wala nga tinatayo eh. Pero sino dapat ang nakakalam, Igan? Arn. Ang nakakaalam dapat niyan, yung mga sinasabi mong binoto nating korap at kayong media. Di ba? Kayo dapat yan eh. Ang dami yung budget. Hindi nyo kayang imbestigahan yung mga katiwalian sa gobyerno. Yan yung pangunahing trabaho ng media. Sabihin nyo sa amin yung katotohanan. May sinabi ka ba, Igan? Ikaw mismo, may sinabi ka ba, huwag niyong iboto tong mga to? Kasi may mga ghost project, kasi wala ka naman sinabing ganyan. Bakit mo sisisihin? Huwag niyong isisi, victim blaming kayo eh. Di ba? Bakit niyo i-blame sa biktima na nga kami pa sisisihin niyo. Kami ba nagnakaw? Kayo, alam ninyo na magnanakaw yung mga tao. Pero anong ginawa nyo sa media? Binabanatan nyo, isa lang eh. Duterte lang eh. Trabaho nyo yan. Na i-guide yung mga tao na itong mga tao na to dapat hindi binoboto. Duterte lang ang binabanatan nyo eh. Yung lahat ng mainstream media eh. May bumanat ba sa inyo kay Martin, kay Saldico, at sa mga congressman? Ikaw ba, binanata mo ba si Martin? Si Saldico at mga congressman? Ano yan, mahuhulaan ng tao? Kayo alam niyo yan kasi may access kayo lahat eh. Kayo naman, no? Huwag niyo po isisi sa tao.